I'm looking for a place to stop. Ang Mount Apo dati, isa sa pinaka abundance na source of life ng mga tao dito. Kasi dito, yung flora and fauna is napaka mayaman. Lahat ng klase ng mga pananim makikita dito, saka yung iba't ibang klase naman ng mga hayop andito rin. Pag-abot na ako din 1977, ang produkto na ako din is kape, itong Arabica na variety. So, maunay among panguhaan o panginabuhian hangtod nga niabot ang panahon, 1982, nagkagubot din sa Kapatagan. Din motong hinungdan nga kami na makwit mig mga 6 to 7 months. So pagbalik na namo, ang among kapihan atong higayon na bagnot na, dagko na ang sagbot. So ang among gihimo, nagsugod na sad ni og panglimpisa. Tungkol na wala pa ko sang kape, okay man. Pero trabaho tudo dahil ang cropping noon is every 3 months harvest na kayo naman. Iba talaga yung may kape ka na 2 taon lang yung sacrifice mo pagkaumpisa ng bunga. Okay na. Kaya dahil noon permanente lang ginamos. Dahil yung kita mo tama-tama lang sa pagkain. Pero ngayon na kape na yung natanim ko at nakaprodukto ko, parang malaki ang dako ang iyang diferensya. Malaki ang matulong sa akin sa pangbuhayan ko kay mula nung mag 2 years nag-umpisada na sa ng bunga hanggang ngayon okay lang kay non-stop itong kape na walang undang ng bunga. Kaya nga malaking tulong sa akin. Kay wala man undang harvest, sige man harvest kada semana. Amo na ang nakalamang sa uban ng mga tanom. Why I'm trying to invest here in Kapatagan? Because based on my observation and some information coming from my partners, some of it from government agency, it turns out that Kapatagan has the best quality coffee. Perhaps not just Mindanao, but perhaps in the Philippines. I've been in different countries, Malaysia for one, which are coffee lovers. I've been in China and Korea. I never found a coffee the natural taste and the natural content na makompare natin here in Kapatagan. So the future of Kapatagan coffee products will go a long way.